Magsisimula ang kwento sa isang patalastas ng isang revolusyonaryong produktong pampaganda na kilala bilang beauty water. Ayon sa balita, maaaring gawing bata ang kanilang balat na may mga kunot at tanda ng pagtanda sa pamamagitan lamang ng paglubog ng iyong katawan sa tubig na ito. Maaari rin nilang baguhin ang kanilang balat ng tulad ng sa modelo. Si Eji, isang nalulumbay na babae sa kanyang huling bahagi ng 20s, na naniniwala siya na ang lahat ng tao sa mundo ay hindi siya gusto. Siya isang matalino at talentadong batang babae noong kanyang kabataan at marami siyang napanalunan ng mga gantimpala. Gayunpaman, dahil hindi siya umayon sa mga pamantayan ng kagandahan, bumaba ang kanyang kumpiyansa at sa huli umabot sa pinakamasamang kalagayan. Ngayon, siya ay naging isang taong sobrang taba na nagbigay na ng lahat ng kanyang mga libangan upang maiwasan ang atensyon. Nakatira siya kasama ang kanyang mga magulang at wala siyang mga kaibigan na makakausap. Bilang kabuhayan, nagtatrabaho siya bilang junior make-up artist sa isang kumpanya ng patalastas. Sa kasamaang palad, kahit sa trabaho ay wala siyang pahinga. Ang pangunahing modelo ng kumpanya ay si Lee Miruel. Ito ay patuloy na nangbubuli sa kanya sa harap ng lahat. Iminungkahi din nito na takpan ang kanyang pangit na mukha ng maskara upang hindi matakot ang sinumang makakita sa kanya. Samantala, habang abala ang lahat sa pagmi-make-up kay Lee Miruel, dumating ang matipuno at gwapong lalaki na si Jihoon at ito ay lumapit sa kanila. Siya ay napili upang mag-endorso ng isang produktong pampaganda. Binati ni Jihoon ang lahat ng asa silid, kasama na si Yeji, at pinuri pa nito ang kanyang kagandahan at natatanging mga mata. Dahil sa labis na pagkagulat, hindi agad ito nakasagot, sapagkat ito ang unang pagkakataon na may naka-appreciate sa ganda nito. Hindi may pagkakaila na nahumaling si Yeji sa personalidad ng binata. Ang pagkakilig na reaksyon ni Yeji ay hindi naman nakatakas sa mga mata ng mayabang na si Miruel. Dahil sa inggit, binato niya ito ng isang bagay at inutusang umalis sa kanyang paningin. Dali-dali namang lumabas ng silid ang napahiyang si Eji. Umupo ito sa bangkilyo at halos isumpa nito ang aktres. Labis ang pagkamuhi niya sa aktres dahil sa masamang ugali, tulad ng pagiging makasarili, mayabang at maging ang retokadang muka nito. Sinundan naman siya ni Jihoon at inalok ang panyo nito upang punasan ang kanyang mga luha. Dinamayan ng binata ang malungkot na si Eji at sumang-ayong si Miruel ay isang taong iniisip lang ang pansariling kapakanan. Dahil sa simpatsya ni Jihoon, gumaan ang pakiramdam ni Eji. Pinakiusapan din siya ni Jihoon na siya ang mag-ayos ng kanyang make-up sa mga oras na iyon. Masayang tumango si Eji at sinimulang ayusan ang binata. Kinahapunan, sa shooting ng isang patalastas, nilapitan ng direktor si Eji upang sabihin na may isang aktor ang hindi makakadalo kung kaya kailangan niyang palitan ang pwesto nito. Sinabi pa ng direktor na ang kailangan lamang niyang gawin ay kumain ng kaunting pagkain habang kinukuhaan siya ng kamera. Inoferan din siya nito ng malaking pera bilang kapalit sa pagpayag nito. Sumang-ayon si Yeji at pagkatapos gumanap ng mga pangunahing aktor sa kanilang mga papel, nagsimula si Yeji na kumain na parabang ito ay ang kanyang huling araw sa mundo. Kinagabihan, siya ay nagtungo sa isang grocery store upang bumili ng makakain gamit ang kanyang pinaghirapang pera bilang gantimpala sa sarili. Ngunit sa kasamaang palad, maliwanag na kahit ang kahera ay ayaw siyang harapin dahil sa kanyang pangit na itsura. Ito ay bahagyang nakapagpahina kay Eji, ngunit hindi sapat upang sirain ang kanyang magandang mood. Pagdating niya sa bahay, pinagsabihan siya ng kanyang ina dahil sa pagka-late, pero wala namang pakialam si Eji. Siya ay nagsasara ng pinto sa kanyang kwarto, tulad ng dati. Pagkatapos, umuupo siya sa tabi ng kanyang computer at nagsimulang mag-explore sa isang community forum kung saan ang mga tao nagtipon-tipon upang ipahayag ang kanilang galit sa aktres na si Miruel. Mukhang aktibong miyembro si Eji ng komunidad na ito at ang mga hate comments na nababasa nito patungkol sa aktres ang kanyang kasiyahan. Isa rin siya sa mga troll na sinisiraan ang aktres at bigla na lang siyang tatawa na parang baliw. Ang kanyang kasiyahan ay biglang napalitan ng pagkasuklam nang makita niya sa isang site ang mga hindi kanais-nais na litrato nito, kuha sa shooting kanina habang kumakain ito. Hindi siya nakalusot sa mga mapanghusgang tao at nakatanggap ito ng samut-saring komento tulad ng mukhang halimaw na dapat ikulong sa loob ng isang kulungan. Nandilim ang kanyang paningin at binato ang kanyang computer. Ilang linggo na ang lumipas, ngunit siya ay nananatiling nakabilanggo sa kanyang silid. Wala nang motibasyon si Eji na magtrabaho o ipagpatuloy ang buhay, at ang tanging ginagawa niya ay kumain at matulog. Nag-aalala na ang kanyang mga magulang at humihiling na lumabas siya, ngunit hindi man lang siya nakikipag-usap sa kanila. Isang gabi, habang siya ay malapit ng matulog, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa isang hindi kilalang tao.
Binanggit sa teksto na siya ay nanalo ng produktong pampaganda para sa plastic surgery. Si Yeji, na naniniwalang isang scam ang mensahe, itinapon ang kanyang telepono at natulog. Kinabukasan, siya ay nagulat na nakatanggap siya ng isang pakete sa kanyang pintuan. Sa loob, may 2 bote ng tubig pampaganda, isang address na nagpadala at isang flash drive na naglalaman ng mga tagubilin kung paano ito gamitin. Ang beauty water ay parehong produktong kosmetiko na inireklamo sa simula ng pelikula. Nagsimula si Yeji na manood ng tutorial video kung saan isang matabang babae na katulad niya ang nag-eksplika ng pamamaraan. Kailangan ibuhos ang tubig ng kagandahan sa isang mangkok at pagkatapos ay isawsaw ang mukha nito sa loob ng 20 minuto. Walang labis, walang kulang. Pigilan mo ang iyong hininga. Habang nagpapatuloy ang tutorial, si Yeji ay napatulala at hindi makapaniwala na ang matabang mukha ng babae ay nagsisimulang maging elastic. Kumuha pa ito ng kutsilyo upang alisin ang excess ng taba at inihulma ang kanyang mukha. Sa huli, siya ay naging isang napakaganda at kaakit-akit na dalaga. Si Yeji ay nagulat sa kanyang nakita, ngunit dahil ang buong buhay niya ay isang kabiguan, sinubukan niya ang nasabing produkto. Ilang sandali ang lumipas, siya ay tuluyan ng lumabas mula sa kanyang silid na may pagbabago sa pisikal nitong itsura. Ang kanyang mukha ay naging mukha ng isang anghel, subalit ang kanyang katawan ay nananatiling hindi nagbago. Ito ay dahil may sapat na beauty water lamang para sa kanyang mukha. Ngayon, siya ay tuluyan ng naniwala sa epektibong dulot ng produkto. Kung kaya't sabik si Yeji na makakuha pa at nagtungo ito sa address na kanyang natuklasan sa pakete. Pagkatapos ng kaunting paglalakad, siya ay nakarating sa isang kahina-hinalang apartment at umakyat sa ikapitong palapag. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang pangalan sa CCTV camera at makalipas ang ilang sandali, ang pinto ay bumukas. Sa loob, nakatagpo siya ng parehong babae na nagpo-promote ng produkto ng beauty water. Ang pangalan niya ay Gina at siya ang perpektong babae pagdating sa itsura. Namangha si Yeji sa kanyang kagandahan at humiling na matransform siya sa parehong paraan. Binanggit ni Gina na ang lahat ay may presyo. Ipinahayag niya na mga 30 bote ng beauty water ang kakailanganin upang matransform ang buong katawan ni Yeji at ito ay gagastos ng humigit kumulang 200,000 dolyar. Desididong baguhin ang kanyang sarili, umuwi si Yeji at humiling sa kanyang mga magulang na bigyan siya ng 200,000 dolyar. Nagulat ang mga magulang nito at hindi nila sinang-ayunan ang nais ni Yeji. Gayunpaman, si Yeji, na ngayon naging labis na nahuhumaling sa produkto, ay nagbanta sa kanyang magulang, nakikitili nito ang sariling buhay, kung hindi nila ibibigay ang nais nito, sabay tutok ng kutsilyo sa kanyang liig. Isinumbat din niya sa kanila ang pagkakasala, sa pamamagitan ng pag-alala, sa lahat ng pagkakataon na kinailangan niyang tiisin ang pagdurusa ng mag-isa, dahil sa hindi kailanman nandoon ang kanyang mga magulang para sa kanya. Walang nagawa ang kanyang mga magulang kundi sundin ang nais ng anak. Sa susunod na eksena, bumalik si Yeji sa madilim na apartment na may dalang bag. Ibinigay niya ang pera kay Gina at ang proseso ay agad nang sinimulan. Siya ay inilagay sa isang bathtub na puno ng produktong beauty water at sinimulan ni Gina na hubugin ang kanyang katawan gamit ang kutsilyo. Noong siya'y nagising, siya ay nagbago at naging isang kahangahangang babae, mula ulo hanggang paa. Pagdating ni Yeji sa bahay, niyakap niya ang kanyang nagulat na ina at nangako na magiging mabuting anak mula ngayon. Sa susunod na sandali, humingi siya ng $5,000 upang bumili ng mga designer clothes. Hindi na tumanggi ang ina at ibinigay ang kailangan nito. Paglabas ni Yeji, maraming nahumaling sa ganda nito. Isa na dito ang security guard na asa elevator, na halos gumawa ng mga excuses para lang makausap ang dalaga. Ang mga taong nakakasalubong nito sa daan ay halos mapako ang tingin kay Yeji. Maging ang sales clerk na tumawa sa kanya noong siya ay mataba pa ay nahumaling din sa kagandahan nito, at nabitawan pa nga niya ang daladala noong kinindatan siya ni Yeji. Sa mall, hindi lang siya bumili ng mga damit, nagpunta din ito sa isang salon upang ipaayos ang buhok nito. Dahil dito, naubos niya ang inipong pera ng kanyang mga magulang. Galit na galit ang ama nito, ngunit depensa niya, na ito ay isang investment. Sinabi pa nito sa kanyang ama, na ang pangit at matabang Yeji ay patay na. Siya na ngayon ay isang socialite na nagngangalang Suhay. Mabilis siyang sumikat sa social media dahil sa ganda nito. Marami na rin ang nagkakagusto at gustong manligaw dito. Kaliwat kanan ang pakikipag-date nito sa mga lalaking nakakasalamuha nito. Napansin ni Suhay ang pagkakaroon nito ng maliit na taba sa kanyang tiyan. Dahil sa takot na bumalik ito sa dating Yeji, nagdesisyon itong gumamit muli ng cosmetic fluid. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang ina, ngunit tulad ng dati, binaliwala ito ng dalaga at pinagpatuloy pa rin niya ang paggamit ng produkto.
Bago lumubog sa tubig, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-set ng alarm ng 30 minuto. Napasarap ang pagkakahiga nito sa bathtub na puno ng gamot, na panaginipan niya ang kanyang kabataan, noong siya ay sumasayaw, habang ang mga manunood ay nagpapalakpakan. Samantala, 4 na minuto na lang ang natitirang oras, bago ito mag-alarm, nang ang kanyang telepono ay naubusan ng baterya at kalaunan ito ay namatay. Pagkagising, ang buong katawan niya ay parang natutunaw dahil sa mahabang paglublob. Pinipilit ni Suhay na tumayo, ngunit hindi kaya ng kanyang mahinang katawan at nahulog muli ito sa bathtub. Nang pumasok ang kanyang ina, nakita ang eksena, ito ay napaupo sa sahig dahil sa takot at pagkabigla. Gayunpaman, nailigtas ng mga magulang ang kanilang anak. Habang tinitingnan ang kanilang anak, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Sa mga sandaling iyon, naisip ng ina ang tungkol sa cosmetic fluid. Nagpasya ang mga magulang na tabasin ang kanilang sariling laman upang iligtas siya. Nagising si Suhay, nakita ang kanyang mga magulang na tila butot balat na lamang. Tumingin si Suhay sa salamin at nahilakbot ito sa kanyang itsura. Siya ay lubos na nasisiyahan sa atensyon na nakukuha niya sa mga tao. Ayaw na niyang bumalik sa dati niyang anyo, kaya naglakad upang muling nagpunta kay Gina. Kinuha niya ang isang bunto ng pera at humiling na tulungan siyang magkaroon ng isa pang operasyon. Ngunit hindi sapat ang pera ni Suhay upang bumili ng isang bote ng solusyon para sa plastic surgery. Talagang wala na siyang natitirang pera. Lumuhod siya at nagmakaawa. Sinabi ni Gina na dilaan nito ang kanyang mga paa. Dahil sa pagiging desperada na ito, talagang dahan-dahang gumapang si Suhay at inilabas ang kanyang dila. Dahil sa awa, hindi itinuloy ng boss ang kanyang utos at nagpasya na lamang natulungan siya. Nang magising muli si Suhay, ang kanyang mukha at mga kamay ay bumalik sa kanilang orihinal na estado. At ang katawan naman nito ay nanatiling may pasa at sugat. Nagdala siya ng sapat na pera para sa operasyon sa kanyang kamay. Ang operasyon sa mukha ay isang libreng regalo mula sa boss. Agad na niyakap ni Suhay ang binti ng kanyang boss at nagmakaawa. Tuluyan nang naubos ang pasensya ni Gina, kaya tinadyakan siya at tinawag na baboy. Ang mga salitang ito ay lubos na nagpagalit kay Suhay. Nandilim ang paningin nito at pinatay niya ang boss at ginamit ang kanyang laman upang mabalik ni Suhay ang maganda nitong figura. Samantala, na-broadcast sa balita ang sunod-sunod na pagpatay sa lungsod. Mahigit 20 babae ang pinatay. Bumalik si Suhay sa spotlight at nagsimula siyang mag-endorso ng mga diet pills. Nakamit nito ang pagiging beauty star. Ang mga poster ni Karina ay pinalitan ng sa kanya. Nagtanong si Suhay tungkol sa kinaroroonan ni Karina. Sinabi sa kanya ng kanyang ahente na si Karina ay nawawala na sa loob ng maraming araw. Kibit-balikan lang si Suhay at siya ay umuwi. Napansin ni Suhay na nagsisimula ng mabulok ang kanyang mukha. Inisip nito kung huminto na ba ang epekto ng likido. Plano niya muling gumamit ng beauty water sa plastic surgery. Nang dumating ang kanyang mga magulang, agad siyang humingi ng laman nito. Nahulog ng kanyang ina sa sahig ang hawak nitong mga gamot habang umiiyak dahil sa mga nangyayari. Dahil sa natataranta na si Suhay, pinakalma naman siya ng kanyang ama at sinabing siya ay maganda. Agad siyang tumakbo sa salamin upang muling tignan ang sarili. Nang makita ito, na-realize niyang gawa-gawa lang ng malikot niyang isipan at ito ay isang ilusyon lamang. Napatingin siya sa mga bote ng gamot sa sahig, ngunit walang bakas ng pagsisisi ang makikita sa kanya. Dumating si Suhay sa kanyang date na maayos ang suot. Ang gwapo at kaakit-akit na lalaking iyon ay si Jihoon. Ang lalaking naging crush ni Suhay noon nang siya ay isang matabang babae na hindi gusto ng lahat. Tanging si Jihoon lamang ang pumuri sa kanyang magagandang mata. Mula noon, nahulog ang loob ni Suhay sa kanya. Kaya, matapos ang kanyang plastic surgery upang maging isang magandang babae, pinlano ni Suhay ang lahat ng pagkikita nila ni Jihoon at pinalabas na isang pagkakataon lamang ito upang makalapit siya sa binata. Dahil sa malaking pagbabago, hindi siya nakilala ni Jihoon. Matapos ang ilang mga pagkikita, agad nilang kinumpirma ang kanilang relasyon. Ngayon ay ang kanilang isang buwan na anibersaryo ng pagkikita. Nang ilabas ni Jihoon ang singsing, agad na sumagot si Suhay ng yes, nang walang pag-aalinlangan at umuwi sila sa bahay ni Jihoon. Nakita ni Suhay ang larawan ng pamilya ni Jihoon. Wala si Jihoon sa larawan, wala ring pakialam si Suhay dito. Sa halip, pinuri niya ang pamilya dahil sa kanilang kagandahan. Ang pangalawang kapatid na babae ay hindi kagandahan. Pero sinabi ni Jihoon na ang pangalawang kapatid na babae, ang tunay na anghel. Pagkatapos noon, pumunta siya sa kusina upang gumawa ng panghimagas. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Suhay ng labis na kasiyahan. Sa matamis na sandaling iyon, biglang narinig ni Suhay ang sigaw ng isang babae. Sinabi ni Jihoon sa kanya na ito ay isang ilusyon at pinayuhan siyang magpahinga muna. Sinipa ni Jihoon ang aparador gamit ang kanyang tuhod. Nawala ang tunog,
Nagmasid-masid si Suhay sa paligid ng bahay. Nakita niya ang isang kahon ng regalo sa mesa. Nang binuksan niya ito ay ang produktong beauty water. Pagkatapos, natagpuan niya sa kabinet ang mga ID cards ng maraming nawawalang babae. Kasama rito si Karina na napabalitang nawawala din. Sa takot, sinubukan ni Suhay na tumakas sa dahilan na siya ay pupunta ng banyo. Sa sandaling iyon, binuksan niya ang pinto ng banyo. Gumulantang sa kanya ang mga stain ng dugo sa lahat ng dako ng pader. Ang video niya ay patuloy na nasa TV. Ang mga pader ay puno ng mga larawan ng mga batang babae na napili bilang mga target. Siyempre, naroon din ang kanyang larawan. Ngayon, si Ji-hoon ay lumitaw sa likod niya, may hawak na syringe. Sinampal ng malakas ni Ji-hoon si Suhay at ito ay napasalampak sa sahig. Kumuha si Suhay ng ballpen at sinaksak si Ji-hoon sa dibdib. Muli na namang narinig ang boses ng babae. Natakot si Suhay. Tumakbo siya palabas upang mailigtas ang sarili. Habang tumatakbo ito, sumagi sa isipan niya ang kanyang mga magulang, kung gaano siya pahalagahan ng mga ito. Doon lamang niya na-realize na ang mga magulang niya ang tunay na nagmamahal sa kanya. Samantala, siya ay nahuli pa rin ni Ji-hoon. Lumalabas na si Ji-hoon ang pangalawang kapatid na babae na asa litrato. Siya ay tinawanan dahil sa kanyang pangit na anyo tulad ni Suhay. Siya ay nag-imbento ng cosmetic fluid. Gumamit siya ng solusyon sa plastic surgery upang maging lalaki. Nagsimula siyang hindi masiyahan sa kanyang baluktot na pag-iisip at napagpasyahan nitong mangolekta ng iba't ibang magagandang bahagi ng mukha. Inilalagay niya ang mga ito sa kanyang sariling katawan. Ang ilong ni Karina ay itinanim sa kanyang hita at nilapitan niya si Suhay dahil sa mga magagandang mata nito. Sa huli, ang mga mata ni Suhay ay nasa kanyang hita. Ilang araw ang lumipas, ang talent scout ng isang kumpanya ay nakakita ng isang magandang babae sa silid aklatan. Kinuhaan niya ito ng larawan at agad na lumabas sa iba't ibang social media platforms. Maging si Ji-hoon ay nakita niya ito at nagustuhan ang magagandang labi ng babae. Samantala, si Suhay ay nagsisisi, ngunit batid nitong huli na ang lahat para sa kanya.